Bibigay na first tranche ng 60 pesos sa 85 na dagdag sa minimum wage dito sa National Capital Region. At ang sinasabing additional 25 pesos naman ay ibibigay sa January 2027. Grabe, no? Hinati pa sa tingin ko, isa itong papogi sa darating na SONA ni Pangulong PBBM. Maraming tumututol dito, lalo na yung mga samahan ng mga employers na mga sinasabi hindi nila kakayanin, lalo na yung mga small medium entrepreneur, hindi nila kayang ibigay ang sinasabing 85 pesos na pagtaas nga sa sweldo dito sa NCR. Talagang grabe itong nangyayari, sa pagtaas o pagdaglag ng additional 85 pesos sa patuloy nagpagtaas ng presyo ng krudo, gasolina ay talaga nagbabadya na naman itong mga public utility vehicles na nais na magkaroon ng dagdag pamasahe dahil nga alam naman nila na magtataas ang minimum wage dito sa Metro Manila. Kaya lang isa itong malaking problema dahil domino effect na naman to dahil nagtataas ang presyo ng krudo, gasolina. At sasabayan pa yung pagdagdag ng minimum wage, talagang apektado na naman dito yung pangunahing bilihin lalo na yung pagtaas ng inflation rate. Dapat gawin ng gobyerno na kontrolin ang presyo ng mga bilihin kahit hindi na magtaas o hindi na magdagdag ng additional 85 pesos kasi baliwala din yun dahil magdadagdag nga sila ng 85 pesos, tataas na naman pangunahing bilihin, wala namang mangyayari. Lalo na yung tumataas din ang presyo ng kuryente at tubig. Saan pupulutin itong si Juan Pasang Cruz na talagang hirap na sa nangyayari dito sa buhay ng ating sa buhay dito sa ating mahal na inang bayan. Pero ang mga politiko hayahay lang dahil hindi sila apektado sa anumang pagtaas. Ang lalaki ng mga sahod nito lalo na nakapokus ang ating mga politiko sa impeachment trial ni Sara Duterte. Napapabayaan na ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Marami na unemployed talaga na sinasabing walang makitang trabaho dahil nga sa talagang pahirapan na. Tapos kasi sinasabi ito ng mga employers na hindi namin kayang ang dagdag na yan. At talagang mahihirapan kami, lalo na yung sinasabing mga nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya. Talagang malaking epekto raw ito sa kanilang labor cost. Dapat talaga na pag-aralang mabuti ito. Talagang isa lang papogi talaga sa administrasyon ni PBBM, lalo na sa darating na State of the Nation niya. Talagang ito siguro ang ibabalaan din na nagtaas nga ang minimum wage dito sa National Capital Region. Dapat talaga kontrolin ang mga presyo ng mga sinasabing pangunahing bilihin, serbisyong publiko. Ito talagang makikita natin kung paano niya itatawid ang kumbaga sa last minute na ito siguro talaga na talagang ganun talaga talagang sa 4 na taon wala naman nangyari dito sa ating mahal na inang bayan. Talaga puro pa rin pamumulitika. Yung mga mayayaman lalong yumayaman, ang mahirap lalong naghihirap. Sana naman talagang may isang politiko na tatayo para ipagtanggol ang mamamayang Pilipino na talagang pagod na at talagang hindi na alam talaga ang kanilang gagawin para maitawid lang isang araw sa kanilang mga buhay. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.